You will also see ano yung ongoing and mga feeders that we already restored. So we will show that. Okay? So, next slide please. So ito yung dashboard. Makita ninyo ano yung latest dyan. So, dito sa yung 35, may 35 dyan. Yun ang mga okay. So meron tayong total of 47 feeders. And currently, ang na-energize, meron 13 feeders. So mayroong natitira na 37 offline. So yun ang nakita natin. So yung green na bar chart, you can see yung monitoring natin, ano ang feeder na na-energize. But take note na since yesterday and subong, backbone muna, inuuna natin yung main talaga, main line. Kasi we can simultaneously energize buong feeder. Kasi may mga lateral yan na papasok doon sa interior area. It's very unsafe also kasi may ulan pa. Of course ngayon wala na. But may mga primary line and secondary line or service wire na nag-attach pa ang mga kahoy. So ang objective is we need to clear muna before we can energize ang buong feeder. So buong energized na yan, yung 13 feeders. That is Alihis Feeder 8, Talisay Feeder 1, Talisay Feeder 2, Talisay Feeder 3, then itong Morsia Feeder 5, then also sa Reclamation Substation, Reclamation Feeder 1, Reclamation Feeder 2, Reclamation Feeder 4, and itong Reclamation Feeder 5. That's for the Reclamation Substation. And also the Alihis Feeder 4, Burgos Feeder 3, Burgos Feeder 4, and Morsia or Mountain View Feeder 4. So ito yung mga feeder subong na na-energize, and we expect continuous ito until sa gabi and until tomorrow. We will update this ano ng feeder na backbone na na-energize. At the same time, simultaneously, sabay ito, ongoing also yung pag-clearing dito sa mga lateral, yung sa lateral line, para i-amat-amat also natin i-energize ang lateral as we progress sa restoration ng backbone. Then, in terms naman sa substation outages, nakita natin, tatlo na lang talaga ang substation as of now ang hindi pa na-energized. So out of 11 substation, only 3 ang kulang na lang. We are still working na i-energize natin. Yung dalawa, yung Panawgaw at saka yung Lopez, yes, Lopez, ongoing ang 4 na poste ngayon na natumba doon sa Panawgaw area. Kailangan natin i-replace muna before ma-energize ang Lopez and itong Panawgaw. Pag matapos na itong replacement ng 4, we will energize na the 2 substation. Medyo matagalan lang kasi yung location ng 4 na poste na doon sa yung sa asyenda na walang daan. So mano-mano talaga, manual yung pagdala ng poste, paghukay manual, and later on pag erect manual yan na i-erect, i-install yung poste doon the middle of the sugar cane. Kasi itong Panawgaw going to Lopez, cross line ito. So that's the update for the substation. Yung isa na lang, yung sa Gonzaga substation, ongoing also today, and we expect hopefully by the afternoon we can also energize that substation. Meron lang tayong i-fix sa loob na some damages inside the substation. We need to complete muna. So overall, that's for the substation. Then
Sa subtransmission line naman natin, so out of the 5 main source, so meaning main source talaga ito galing sa NDCP, na-energize na bilog 5 subtransmission line. So mayroon na tayong power galing sa grid kasi kahapon, during sa Pasko ng ulan, talagang blackout buong franchise natin kasi naputol yung source galing sa grid. Siguro because sobrang lakas na hangin, may nakita naman ninyo yung mga poste naglina, may iba natumpa talaga, then ang iba nahulugan ng kahoy. So yun ang nakakos na nag-trip pati yung subtransmission line natin. But kasi inuuna natin gapon, we prioritize yung subtrans. So that's why 100% natapos na natin. Of course, pasalamat also kami sa counterpart namin sa NDCP na mabilis also silang repair. Especially yung last na subtransmission line, ang San Enrique, Bacolod to San Enrique subtransmission line. Yun ang pinaka-last na energize. So, that's the update for the subtransmission line, substation, and feeder. Kasi ito na, ngayon, we are now ongoing sa feeder level. Then, pababa na ito sa lateral, ang next. Of course, we will prioritize this week, i-prioritize natin ang city area, especially yung mga critical services. So, tulad ng mga hospital, yung mga government offices, kailangan natin yan i-prioritize. And ibang mga services sa police, and even sa telco, very important also may access tayo sa internet. So, we will also prioritize communication. So, yun ang priority natin, Subong, and up to tomorrow. Then, siguro yung last part na doon sa mga rural areas, yun ang medyo last part na. So, yun ang focus natin sa feeder and lateral level as of this time. Then, para makita ninyo yung total kabuhan ngayon, actually ongoing pa tayo sa damage assessment. Next slide. So yan, nakita ninyo na sa poste ngayon, total poles na broken, natumba talaga ito. That's a total of 96. So 96, 98 poles na broken. So meaning, bali talaga ito, nabali, natumba, kaya kailangan natin i-replace. So damaged poles talaga ito. So yun, hindi tayo maka-energize some of yung portion ng backbone. That's why i-sectionalize natin itong mga feeder na na-energize sa buong kasi may mga poste pa kailangan i-replace. Then ang next, itong conductor, ito yung mga wires na natumbahan ng kahoy, naputol, and kailangan natin i-replace or i-connect natin para ma-restore yung wiring. So that's a total of 274 wires na we need to replace. Then, next is transformer. Meron isa pa, pero ongoing pa ito. Meron pa mga iba dyan na kailangan natin kasi naka-isolate sila, hindi natin alam. We will try to energize, then tingnan natin kung hindi ba damage. Pero maraming transformer actually na switch off, but itong pinakita natin dito yung na damage talaga. Ganyan 15 insulators. So itong insulators, yung mga line hardware sa taas na damage also that we need to replace. Then cross arms, so madamong cross arms, that's around 24 cross arms subong na we need to also to replace. So pero this is ongoing pa, on progress yung inspection natin. So, ang pinakadamo po, yung sa vegetation talaga. So in a positive note, namin sana talaga dito sa Iloilo, sa Murcia, sa Talisay, sa Silay, sa Bago, sa Don Salvador, kasi damong mga kahoy tayo. Very green pa talaga ang area natin. But of course, kung bad weather na pag-usapan, maka-affect naman yung mga kahoy, yun ang naka-cause sa majority sa mga natumba, poste at wires na naputol, na natumba ng kahoy.
So yun lang, ito lang ang setback kung bad weather. But overall namin natin. So ngayon, ongoing yung clearing effort natin, kung makatulong yung, of course, ang public mag-clear in advance ang iba nga puno nga hindi lang masyadong delikado, you can help us para mas madasig yung restoration. But careful lang, baka may mga wires doon na natamaan, then siguro yun na lang ihuli ninyo, huwag na ninyong galawin yun. Kami na mag-clear pag mayroong mga wirings, baka ma-electrocute. Pero for now, careful kami na mag-switch on doon sa mga lateral muna. Kung hindi clear, hindi talaga muna namin i-risk go yung para lang madasig, but at the end of the day, may makurinti or may disgrasya. So that's why kahapon, hindi kami basta-basta mag-switch on lang. We need to clear muna para sure tayo. So as of now, wala man talaga na disgrasya kasi careful tayo. Pero yun lang, medyo hindi ganun kabilis ang restoration. Kasi we ensure na sa safety sa aton mga consumers. So that's for the statistics, but it will continue to grow as we also continue the progress of our inspection. So ongoing pa yung line patrol natin at saka yung later on house-to-house inspection na. So that's the last part. And next slide, pinakita lang namin dito yung number of crew or line teams, response team, vegetation teams per area. So makita natin dito sa Bacolod, mayroon naka-assign na mga line construction team talaga yan. Yung mga Eagle One, yung anong one yun? Tri-Power, si Selmas. Those are line construction team na may bucket truck, may boom truck. Ngayon, subong naka-deploy na as early as 7 a.m. kanina for the start of the morning shift until sa 7 also p.m. mamaya. Then, meron na namang papasok na another batch of line construction team with the same number who will also continue the restoration sa gabi and going sa morning. So, per area yan, mayroon na naka-assign sa Bacolod, sa Silay, Murcia, and Disbay, then bago Maaw area. So, mayroong naka-red dyan. Yung naka-red, yun ang mga area coordinator natin or area supervisor na sila nag-monitor sa progress of the ongoing activity sa mga line construction team. So, may supervisor tayo na nag-monitor. Pagkatapos, dito, matapos na nila itong restoration sa structure, mag-transfer na naman sila to another area. Of course, based on the report na ma-receive also namin, kung may nag-report ngayon from our consumers, kung hindi kayo makapasok sa line natin, pwede kayo mag-message kasi gina-take note ng natin muna ngayon. So, pasensya muna nga, hindi pa talaga masabay lahat. Then later, actually today, i-deploy also namon ang mga Comoril, yung community relation team natin. Kaya baka may mga area na hindi makapasok, hindi makatawag, or walang internet na hindi maka-message sa aton. Yung community relations team natin, magpunta na sa barangay, sila doon mag-ask, magtanong kung sinong walang power para sila na ang mag-take note, they will record it, lahat ng mga informations na anong mga problema per barangay, then they will submit it dito sa control center natin para ma-include sa ma-line up natin sa restoration. So, for those customers natin na hindi pa naka-reach out, hindi naka-tawag, hindi naka-message kasi walang internet, rest assured, may team tayo starting subong na mag-visit per barangay to get the reports from the barangay. Yun ang gawin also natin today. So, that's our workforce. So, ipinakita lang natin dito, ito yung pictures na siguro familiar kayo kung nag-ikot also kayo kahapon and today. Those are the pools. Next slide. Ito ang situation we need to correct before we can restore the feeder. May mga natumba nga poste, may mga kahoy talaga na nag-blocking sa road na hindi tayo maka-access, so we need to clear muna. Then, itong mga damaged wires, yan, may mga
Yan, that's an example of sub-transmission line na we prioritize kahapon. So kung lining lang, medyo madali lang siya kasi we just need to use boom truck and we reinstate or realign the pole. Madali lang yan, pero yung natumba talaga, kailangan talaga yan i-replace pa. Maghukay tayo ng bago, then we will install a new pole, new transformers. Then ang matagal yan yung wiring going sa individual houses. So that's why it will really take time. So that's why subong, naghingi kami ng augmentation. Yun talaga ang pinaka-best solution ngayon na madasig yung pag-restore. Kasi next slide, makita natin na sobrang dami talaga sa mga poste subong. At saka yung kanina, almost 100 na ito, na kailangan natin i-restore. Excluding pa doon sa list natin yung lining, kasi yung lining, okay lang yan. We can correct it faster. Kasi we will just use equipment. Then maghukay kami, then i-reinstate yung sa base niya. But itong mga natumba, ito yung medyo kailangan tayong masters talaga sa lineman, kailangan talaga ng tao. Kailangan ng lineman doon na mag-install, mag-erect sa poste at magawa sa wiring. So, the only way na madasig ang restoration natin is to add. So, naghingi kami ng tulong kahapon sa Iloilo City. Meron tayong yung counterpart natin, more power. Hopefully, tapos nila subong yung restoration nila. Kasi hindi naman ganun kalaki ang area nila. Sa aton dito is times 18 times 18 ng area ng Iloilo. Ganun kalaki. So, hopefully by tonight, matapos sila then they can deploy additional line construction team na maka-reinforce sa existing workforce natin dito sa Negros. Then para mapadasig yung restoration sa ganito, mga poste na natumba. And some of these poles kasi hindi accessible sa equipment, mas madali sana kung maka-access yung mga equipment natin. But kung hindi, manual talaga yung pag-replace. So yun, medyo matagalan tayo basta manual or mano-mano. Next slide. Yan. Talisay area, yung kahoy rin, maraming mga vegetation na kailangan i-clear. Meron naman tayong vegetation team na doon yung sa list kanina na naka-deploy also per area or per city and municipality. Mayroon na-assign doon na vegetation team. Pero of course, hindi siya also ganun kadamo kasi we split per area. Next slide, may mga wires na doon sa daan. So that's why hindi tayo pwede mag-energize basta-basta lang ngayon kasi kung ang wire na doon sa daan, delikado yan, madisgrasya tayo. So we need to clear muna. Yun lang. Clearing before we can energize for the safety of the public. Yan, yung mga kahoy na kahapon, nakakos na natumba yung mga poste. Next slide. So yun na, last. So ayun. So yung mga replacement, so ongoing na. Ongoing na tayo sa mga replacement. So itong sa Murcia area, maraming mga poste also doon kasi maraming kahoy na nag-lean, ang iba na damage talaga na we need to replace. So, kahapon, that's why ang focus natin really is more on clearing. Clearing muna, clearing. And then, after ma-clear, then that's the time we can replace the structure, the poles, then do the wiring. So, that's why medyo may process talaga na ganun. We need time to restore sa isang structure lang o sa isang poste. So, next slide. Yan, yun ang situation ngayon dito. Sobrang dami talaga vegetation. Very green pa ang area natin. So, that's why, yun. Next slide. Okay, next slide. So ito yung restoration, ongoing natin, restoration since yesterday. Naka-start tayo mga around 3 p.m. na. Kasi basko po rin ang hangin, mga 1 p.m., 2 p.m. We tried to akit na sana yung alayman namin. Pero nagsabi yung area supervisor namin, Sir, basko po talaga ang hangin. Hindi ko talaga pwede makakyat. Very unsafe for our lineman. So that's why
we inform our lineman or our area engineers na huwag muna pilitin. Baka madisgrasya tayo. So that's why mga around 3 we started, and until now going into restoration natin. So nakita ninyo kahapon clearing muna, tanggalin ang mga kahoy, tanggalin yung mga nahulog na mga wires, remove yung mga nahulog na mga poste, at saka i-remove natin yung mga cross arm at line hardware. So more on removal tayo kahapon and line clearing. And of course, mayroon naman na-restore yung sa backbone. So next slide. This is now the restoration update. Makita na ninyo. We will post this also in our Facebook page. Yun ang mga na-restore na feeder. So may mga portion na muna. Portion ang nauna ngayon. So ang procedure natin ngayon, kung ito backbone, then we will sectionalize a portion, then we will energize. Successful yung ma-energize, then another portion na naman i-energize, then until makumpleto na the entire backbone. Then ang next procedure is lateral na naman tayo. So may mga lateral na i-energize, i-clear muna, then energize, clear muna, energize, then until buong mga lateral lines na nakakonect sa backbone, then i-energize natin. Then that's the time we can say na the feeder is 100% energized. So as of this time, most of the feeders na na-energize natin is more on mga section pa and portion. And there are also some laterals, konti pa na na-energize. So may procedure talaga tayo, hindi siya pwede i-energize below. Then maghintay tayo may maglupok o maghintay tayong may makurente, hindi natin yan gawin. Kasi very unsafe sa public. So next slide, yun ang reclamation. So, before you will ask question, pusin na lang, mayroong last lang ipakita namin na monitoring natin, yung dashboard. Yun na lang ipakita natin na talagang per substation, per feeder, per report, ginamonitor talaga natin yung iba't ibang mga activities. So, yan, ganun kadamo ngayon ang activities na we monitor. But may kuhan dito, may associate, si Engineer Mervin Dalian will explain ano ito, anong gamit ng monitoring na ito, and how it help us in our restoration process. Okay, good morning. Okay, so as you can see, these are the different tasks that we will be doing and we are doing right now to facilitate the energization sa major backbones natin. So backbones lang ito, those laterals are not yet included kasi sa sobrang dami, we cannot show it in one slide lang. So yung left side naman, ito yung sinasabi natin na sub-transmission line. This is the source of our power. This is where our substations are connected. So the 5 of them are energized except a portion of Silay line that's serving Panango substation and the Lopez substation. In total, 60 kilometers yan. In total. So, we have a very short time yesterday. Pag 3 p.m. nag-umpisa kami before magdilim. So, iniisa-isa namin yung poste sa 60 kilometers na yan. And half of that are cross-country. Yun yung 30 kilometers natin na Silay line. And that's where we found out na may dalawa tayong poste na kailangan palitan kasi natumba talaga. So we need to hold the pole. Malalaki yun eh. Yung poste namin is 65 feet. So and steel pole pa yun. So hindi lang siya kaya ng 4 na tao, 8 na tao. Kailangan namin 10 tao to hold dahan-dahan. That's more than 200 meters away from the highway. Yun yung isa. Yung isa naman medyo malapit lang. That's 20 meters away from the highway. But since walang sasakyan na makapasok doon, so yung ginawa namin is 4 na poste yung dinala namin, isa-isa mag-haul. Yung isa medyo maliit lang, yung 40 feet. So ginawa muna namin yung 40 feet, nagukay kami, nilagyan namin ng poste. Tapos yung 40 feet, ginawa namin siyang anchor para ma-pull namin yung 65 feet para maitayo namin. Then that's the time na tanggalin na namin yung maliit na poste. Then aakyat yung lineman namin manually because we cannot use man lift kasi nasa cross country, nasa tubuhan ito. And that's the reason na
kahit madaling araw, nandun pa rin yung team. Nagpalit lang kami kanina 7 a.m. because we really need to energize the subtrans because we cannot energize the substation without them, without this Silay line portion. So yan yun. So balik tayo sa doon sa dashboard, Bert. Can you show that? Second to the left is our substation. So as mentioned by Sir Bailey kanina, we still have 3 substations na not energized. We have yung sa Gonzaga natin, we have troubles na we need to fix inside the substation muna. Ayusin muna namin because of the typhoon. Tapos yung affected ng Silay line portion natin na hindi na-energize because of the pull down, yan yung Lopez substation natin and Panangco substation. Okay. So dito naman, we divided the different feeders. There are 47 of them and bawat bubbles niyan or bawat circles, yan yung mga major tasks na gagawin natin. And majority of that are pull down and collapse pull kasi natamaan talaga siya ng puno. So, major branch or talaga, yung puno talaga na tumba. And we need to clear that before we can proceed to energization. And there are 13 of them that were energized already. And ongoing naman yung effort natin to restore, to clear, to repair, and to restore. Then after that, isa-isahin na natin yung mga sanga, mga laterals. We also need to clear that one before we can repair and before we can restore. So isa-isahin natin yan. Then, papasok naman yung metering natin. That's the time na mag-house to house kami. Sino yung, kahit energized na yung line, but there's still a chance na yung bahay hindi pa rin na-energize kasi yung secondary line niya papuntang metro na putol din. And that's the time na i-massive din namin yun isa-isahin. So that's our procedure and that's in general sense, yung backbone natin, yan yung situation natin ngayon. Okay. Okay now, we are now open for questions. Sige.